Sabi ko pa sa aking panalangin, aluhin namin ang mga magandang kapatiran, magandang bahay, magandang pamumuhay, Yes, Lord. malinis na paligid. Kung hindi namin makikita ang malinis na puso ng aming Panginoon, walang silbi ang lahat kami. Yung po ang nais namin, Ama, na ipamulat mo sa aming mga mata, sa aming mga puso, sa aming isipan, ng lahat ng bagay. Walang ibang makinang sa aming puso, walang ibang mabubuti na bagay, kundi ikaw lang. Anong bagay dito sa lupa na nakikita namin mga makina? Walang sipon. Sapagkat sinabi mo rin man yan, sa huling panahon, ang iyong anak na itinalaga siya lamang, ang piling ko at sasampasin ng puso. Panginoon, muli ko, itinulog namin sa iyo. Nawag po ang lahat ng nakikinig bagay sa online. Tumingin po sa puso sa bawat kapatiran, kung sino man na nag-online. Na sa panahon ito lang ibang gagawin ng mga manapagay paglingkod ng buo. At tangi ikaw lang ang natulanan. Muli po, Panginoon, sa gabi ito, napakagpasinta. Pinasalamatan ka rin, dinadakila ka namin ng buong puso ng nagpilihan. At ibinabalik namin ito lahat na papuri, pagpasalamat sa iba ng dakilang pangalan sa pangalan sa Kristo ang Diyos namin. Amen. Bakit po tayo nagsimula? Tawagin ko si Brother Nato. Si Brother Anong unti? Ganun ba? Anong kaya ng Yes, God. Palagpakan natin ang Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Tunay na Yan ang produkta. napakasarap magpuri sa Panginoon. Sa Sunday, kami na lang ni Brother Dan. Nag-live ka na? In that city, lunch the life. Palapakan na natin ang Diyos na buhay. B-plans. B. There's a God, hallelujah. That's where is God. There's a city where there never comes the love.
Napakasarap talaga sa lugar na yung mga kapatid. Amen. Excited na po ba kayo, Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Siguro sa ating awitin natin nagsabi, blessed assurance sa beauty. Amen. Hallelujah. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, year of salvation, what is of This is my story. This is my song. Praising my Savior all that I know. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Hallelujah. All that I know. Perfect submission, perfect delight, pictures of rapture, now words on my side. Angels descend me, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story.
ating buhay. Lahat po tayo, kailangan meron mga patuwa at patuwa. Kasi wala ang nais mo kasalanan sa mga. Kasi sabi na, imposible lang isang Christ o isang Christian. Walang hatid na papuri sa Diyos sa tayo na. Sino ang nais sa atin? Kaya gusto kong magpasalamat kay Lord Amen. sa kalakasan patuloy na binibigay sa akin. Kasi kaya alam ko naman na dalawa tayo mga kaumuwat ang Panginoon. Kaya Amen. kumbaga sa isang nung nakaraan pa, parang hindi na ako nagtitiwala sa lakasan ko dahil nandun na eh, kumbaga isa nahihilo ka, pero ngayon sabi ko, Lord, sinusurrender ko sa iyong buhay, mahalap ka na. Kaya pinapapunan ko si Lord mga isang linggo ngayon na hindi ako nakaramdam ng pagkain, Lord. Kalakasan pinibigay niya sa akin. Kaya pinapapurihan ko si Lord at salamat din sa Panginoon sa magpo-provide niya ng aming mga needs, magamat mahirap ang biyahe talaga ngayon. Tapos yung isa namin chip, sabi ko, bibinta mo na nga eh, wala namang bibili dahil makabagating din. Sabi ko, tinitingnan ko na lang ang pagdating ng sabi ko, Lord, anong palooban mo dahil gustuhin ba namin i-dispatch sa iyo isang trip? Wala talaga. Ayaw eh. Kaya, bahala ka na, Lord. Kaya, papulihan mo si Lord sa mga anak ko na ginagamit niya sa tulong sa amin sa financial sa panahon na ito na medyo hirap talaga ang kita namin. Kaya pinapapurihan ko si Lord, pasalamat na po may 500 sa isang araw, minsan 800. Pinapapurihan ko na si Lord ang mga ano lang talaga yung mga basic needs talaga na kailangan bilhin. Kaya pinapapurihan ko si Lord, hindi na pa rin kami pinagpupunan sa kalakasan. So siyang kami talaga. Yung Bajayra. So kung kami din yung Bajayra. Yung body na. Nakaon na nakaon. Di ba natin ita? Ano yun? Diyan na yun. Oh, Bajayra, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By a stripe I've been set free.
tubig sa isang Kristiyano kung bakit tayo nagiging Kristiyano. Kaya kailangan para bilang mga mananampalataya, meron tayo nagiging ginawa para sa Diyos sa araw ng palambahan. Mahalaga pala yung magtuloy sa Kanya. Kung baka sa Lord, ginagay na tayo ng tamang ng Diyos. Alam mo, gawin ako na kahit gano'n ka pagkatiyo, nagre-reveal ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang araw ng palambahan, lahat ng papulit, bibigay natin sa maliit para bagay, ikan mo na sa tayo. Yan ang nakikita. Alam mo, natawa ako sa pamilya ni Bali Michael, hindi ko rin tinataas. Kasi ako may isaw na ako. Hindi ng Diyos ang paglaking bawat sa atin ko pa ang aking mga masabuhay na isagawa natin ang pagsama nila sa atin. Pinakamahalaga ay pagbilang sa atin. Huwag natin hayaan na ang panalangin natin sa sarili lang natin. Sabi nga, pagpanalangin na kayo, magmalakasan kayo. Dahil ang mga anak ng Diyos, yun ang dapat natin magsasabi. Salamat sa Panginoon. Siyempre, meron pa bang tayo? Bakit kayo? Maraming nabalit sa Lord. Ay, wala mapulit salamat sa patuloy na gawin na alam mo wala. Ang pari ngayon, hindi na ako. Maraming salamat sa Lord na nakadalawa ako. Ngayon, ito sa ano ito. Actually, dalawang araw na yata ako. Nag-aaral ng tubig, naglilinya kami ng tubig. Ang salamat ko dahil unang-una yung ginagawa namin na mataas. Nasa third floor siya. Hindi namin expect siguro na aabot din siya ng walang motor. Nakit ang tubig ng walang motor. Pero nagsama kasi ni Lord na ang bagay na yun, pinabike niya dahil nung matapos namin kahapon, kanina ng mga pagpapalik namin doon, punong-puno siya. Sa yung pag-ingat sa amin dahil unang-una yung ginagawa namin mataas na isang arangan ng mga apakan. Pero yun, walang napaka sa pag-ingat sa Lord na mag-ilis mga na hindi kami Lord ang lahat ng patuloy sa mga bagay. Amen. Salamat sa Lord. Ako meron din ako pagto. Nung isang gabi, sumumpo yung pag-ibig na Panginoon. Nanalangin ako, pero pumasok sa isip, sabi nga, ang amin natin kasi. Nakita ko yung pagpausok. Siyempre, nanalangin din ako. Pero wala kayo kapatid, hindi pa nakakalaki. Halos hindi ako makita. Sabi ko, Lord, huwag naman. Itatapon ko natin ng mutin. Alisin ko rin yun. Kasi talaga, sabi ko sa ako, kuha mo ako naman ng mutin. Bakit ka hindi na makakit mo kayo? Sabi ko, Lord, nagkamali yata ko. Nanalangin ako, baka ako sinamit ka pa yung medisip. Pagka ayos sa pagkaayos ng mga kapatid, tinapon ko lahat yung mga pwede ko. Harap ko magkamali siya. Tinapon ko lahat. So, ibig sabihin, tayo, walang magagawa ko naman. Yun ang tayo. Kaya ako natutulatan ako. Sa buhay ng pinagdaanan ko, ikaw, nakatayo sa harapan ng mga kapatid. Ang tanong sa akin. Salamat ako. Maraming nagpamayo sa akin. Balik na ito. Balik Jerry. Hindi mo magawa na ang mga kapatid. Tinatanggap na ito. Wala akong tinatanggap. Meron pa bang nais? Mayroon eh. Magandang gabi po mga kapatid. Nais ko rin po magpasalamat sa Panginoon. Sabi po ng ating propeta, sa good times and bad times, tuloy natin ang Diyos. Huwag po tayong manghinawa sa pagpupuro sa ating Panginoon. Ang biyaya, minsan daw po, sabi ng propeta, ang biyaya daw po ng material. Kung minsan nakakaano pa yan, nakakasama pa yan. Pero yung pagbiyaya ng Panginoon, kaya na nawawalan tayo ng mga material na bagay. Isa rin po spiritual na bagay na ibinibigay ng Panginoon sa atin yan upang tayo matuto. Kung ating pong iisipin at ating uunawain, yan po nagbibigay pa ng kalakasan sa atin. Kasi kung minsan meron
sagana tayo sa mga biyaya, sagana tayo sa mga pagkalim na bagay. Minsan darating, biglang wala. Ako pa sa akin nangyari po ngayon yan eh. Nung nakaraan pa po 15, umalis po yung mga tatlong pintuan po yung umalis. Pagkatapos kanina, may yung mag-asawa, kasi dalawang parish yun sa isang kwarto eh. Yung kabila, kasi nakarating naman sila doon, left and right yung kwarto sa kabila, kwarto rito, nandito ako sa bintana. Yung dalawang kwarto na magkabila, nakalisa na. So ako na lang yung nagkakami sa bahay ko. Yung inaasahan kong pagbabayad sila ng 15, wala na. Pero ang Panginoon, kung kailan tayo nawawala, doon pinapakita sa atin yung support niya. Kaya ako, hindi ako nanginayang, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Doon pinapakita ng Panginoon ang kanyang pagsuporta sa atin. Huwag po tayong manginawa, huwag po tayong manghina. Sapagkat iyan po ang biyaya dahil nilalabig lamang po tayo ng ating Panginoon. Kasi kung kailan tayo mahina, doon tayo pala sa Panginoon eh. Lalo tayo lumalapit sa Panginoon habang tayo kinakapo. Huwag man tayo kinakapos, pero hindi naman tayo mauubusan. Kaya yan ay pangako ng Panginoon. At kagabi po, may lumapit din po sa akin isang tao. Nakita nila yung sitwasyon ng aking bahay doon sa Globe, sa Taguig, sa mini park, sa tabi ng SM Aura. May yung pinto ako kasi sinita ganun eh. Tapos may nagpaalam po sa akin na magkakapit daw po siya ng tubig sa sinita ko. Eh, bukas-bukas na po yung madami na naglalagay ng mga tubo pag madalas hindi na naaayos yung sinita ko. Ngayon, kagabi na nagpaalam sa akin dahil kapit-bahay ko naman siya, kaibigan ko naman siya. Long time pa rin namin kami, matagal na rin kami magkakapit-bahay sa aming lugar. Eh, kahit na ayaw ko na sana kasi lagi nasisira yung daanan ko. Minsan madilim, napapatit-patit ako. Pero alang-alang sa pakiusap niya, pumayag ako na sige, itaan niyo yung tubo na roon, ayusin naman daw nila, ipaplat naman daw nila yung pagkakagawa ng tubo. So kanilang umaga, dumating. Nadaanan na niya ako, hindi siya nagpaalam sa akin. Tapos nung makita ko, meron siya kasama. Hindi lalatag na nila yung tubo. Yung pala, yung pagpapaalam niya pala sa akin, hindi pala sa kanya yung pinagpapaalam niya sa akin, kundi sa tagaipang lugar. Doon niya papadaanin sa may lugar ko. Sisirain na naman nila yung daan ko. Sabi ko sa kapitbahay ko, alam mo naman hindi kita matatanggihan eh. Nahihiya ako sa iyo kung tatanggihan kita. Kaya lang, ipinakuusap mo, ibang tao pala. Hindi pala para sa iyo. Hindi ako papayag kung ganun yung gusto mong mangyari. Hindi ako papayag pare. Ibinibigay ko sa iyo ang pagpayag ko dahil para sa iyo. Pero kung ibibigay ko sa ibang tao, parang hindi ka naman naging ano sa akin, binaypas mo ako. Hindi mo pinahalagaan yung magiging magkapit-bahay natin. So, parang pag nabastahan sa akin yun. Sabi ko, hindi ako papayag pare. O sige pare, taas ng boses. Pero nagpatingin ako sa pakasataas, magpapanoon, magagabon ko. Tapos nababasa ng boses, hindi naman natin parang pag-awayan yun eh. Kung ayaw mong pumayag, hindi ko na lang itutuloy yung pag-awayan sa'yo. Sige pare, salamat naman kung ano. Pero kung ikaw, alam mo hindi kita matatanggihan, gawin mo kung para sa'yo. Pero kung para sa iba, hindi ako papayag. Kasi hindi ko man lang kilala yan. Unang-una, tao naman sila, pero hindi naman sila nakiusap sa akin eh. So hindi ko pa po alam kung nasa sila, ang layo-layo ng bahay nila, dito sila pupunta sa may lugar ko. Hindi naman maganda yun. Pero nung iwala naman kami, okay naman na. Wala naman kami nga hinanakit sa aming mga puso. Pero pasalamat ako sa Panginoon dahil nagkaganon man, nagkataasan ng boses sa simula, pero naghiwalay naman kami na bilang magkapitbahay naman. Kaya pinupuri ko ang Panginoon. Inuulit ko po, huwag po tayong maghihinawa sa Panginoon,
Huwag po tayo magtatampo sa Panginoon sa pagkat ng Panginoon. Eh, nilalambing lamang ang ating Panginoon para tayo. Magandang binukulan na. Ganun talaga ang buhay. Ako nga eh. Nagsalitaan ako dyan ngayon na hindi maganda eh. Sabi ko, salamat. Sabi ko natin yan, palugin na lang tayo. Palugin din. Oo. Kaya ko nung sa labas hindi mo na. Okay. Hindi mo na ako mamamatay ko. Bahala na ang Diyos eh. Ganun pala talaga pagka yung abuso mo inilagay mo na sa Diyos. Oo. Ano to gusto? Walang katigil dahil kay Kristo na niya. Ang higit. Sabi ni Balim niya, kami na kapatid, palugin lang tayo. Wala makuha sa atin. Kung wala na po, tayo po idanaman. Relax. Nice ko mag-alawin sa Panginoon. Si Brother Jerry ang preacher ngayon. Pero naghanda naman ako. Kaya lamang, sa ikaw, dalawa kami ni Brother Dan sa Sunday. Kaya ikaw eh. Ito ang isahin. Kaya talaga tayo fit sa mundong ito. Kaya, pag ang nobya ni Cristo pauwi na lagi ng palubihan, hindi na pinapahalagan yung mga bagay-bagay na para sa akin. Para kay Cristo na lang lagi. And you, they have stone, and I don't know what it brings, but somehow I feel I know what's wrong. There's no turning back to yesterday, but racing towards my high and golden breath. I can hear, yes I can hear my Theo calling me. Hallelujah. Can't you hear? You see your body calling you. It's a sign. It's almost time, and I'm just waiting for my promise valentine. For some I know keeping on high. Now the whole earth is rolling and troubling in rain, but we as the bride have been glorified and saved. Even though we may suffer, you stay and give your always, for your perfection is growing near. And you hear, you see your funny calling you. It's a sign, it's almost on time, and I'm just waiting.
Awitin natin yung Holy Swing. Di ba? Holy Swing na yan. Holy All is well. We have heard the message alone, and all is well. There is a place of perfect grace behind the hidden veil. So rest, little bride, rest, for all is well. Kuya, ano lang? All is well. Eh, All is well. We have heard the message along. All is well. There is a place of perfect grace behind the inner veil. So rest, little bride, rest, for all is well. Hallelujah. At dahil ay bumabalik na bumalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos na mapagpalang Ama, Lord, salamat po, Lord, ng marami, Panginoon, sa gabi na ito, na minsan pa, O Diyos, tinipon mo kami, Panginoon, bagamat ang iba, galing sa kanilang mga hanap buhay, at nandito, Panginoon, upang makisalo, Panginoon, sa pagkain inanda mo sa amin ngayong gabi. At ito ay house of prayer, gabi ng pananalangin, Panginoon. At hindi lang namin, Lord, ikaw ang siyang tumugon sa lahat ng makaraingan ng iyong mga anak na idudulog sa gabi na ito, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na habang kami nandito sa lupa, O God, maraming mga pagsubok, trials, na dinaraanan ng bawat isa. Pero naniniwala kami na ikaw ay nasa aming kalagitnaan lagi, Panginoon, at tumutupad ang iyong mga pangako sa inyong mga nobya. Amang banal, salamat po sa kalakasan, kalusugan, pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa araw-araw, paggabay mo sa bawat isa, sa mga kapatawaran, Lord, ng mga pagkulang na bawat sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga blessing, tunay, Panginoon, na pinasalamatan ka namin. At ganoon din, Lord, ang mga kaloob na inalang yung anak sa gabing ito, pagpalain mo ito, Panginoon. I-bless mo, Lord, ang mga hanap buhay ng iyong mga anak, at pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ang mga katawang ginagamit. Ilayo mo, Lord, sa mga karamdaman, sakit, bigyan mo lagi sila ng kalakasan. At ikaw siyang patuloy, Panginoon, na kung saan mataas, maluwalhati sa aming kalagitnaan. Lord, salamat po, at binabalik namin at ang kapurihan sa iyong banal. Dakilang pangalan sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Kami, mga kaupo na mga kapatid, at bago ko simulan, sound test, sound. Mic. Sound test, sound. Mic test. Nais ko muna pasalamat, mga kapatid, no, kasi kahapon yun, Brad, no, pumunta nung isang araw sa burol ni Pastor Pardilio. At pag makita mo si Pastor na nakahimlay doon sa kanyang kabaong, nakaramdam ako ng parang lungkot. Yung hindi ko parang maiiyak ka. Tapos biglang makikita yung mga dating mga pastor, marami sila eh. Diba, matatanda na, para sa natin matatanda na. Diba, 70 plus. Nagagalak lang ako dahil nakaupo kami dito sa may malapit sa siyaran, sa may side, sa may gilid. Kada pupunta doon, pag nakikita kami, ba, mga tuwang-tuwa sila. Parang,
Yung iba nga, halos ayaw na umalis eh. Umupo doon yung tabi namin. Parang rin kami na ano, parang na-miss din ba? May isa nga si Brother Makoy, di ba? Dahil sinadya pa, bumaba pa doon sa operator yun eh. Bumaba pa, punta pa doon sa amin. Talaga parang tuwang-tuwang na makita kami. At kumbaga yung pakiramdam na para sa atin na parang nag-iba-iba man yung mga turo, aral na dinala ng bawat isa, nagkaroon ng mga separations. Ikaw bilang pure ang heart mo, naway wala tayong makita sa kanila na malos, mga ganon. Gusto natin lahat ay pare-pares na maligtas. Lalo na isang pastor yung matagal na naglingkod, tapos nakahimlay na. Ang naramdaman ko mga kapatid, nagpapasalamat pa sa iyo. Napakapalad ni pastor kasi tapos na yung kanyang tapos na yung kanyang din sa lupa, kontrata. Kumbaga magpapahinga na siya. Mantarang pag tignan mo yung mga kasama mo, nakikibaka pa, di ba? Yung pakikibaka sa mundo talagang matindi pa eh. Samantalang yung nakahimlay, although parang nakakalungkot, pero matutuwa ka nga dahil tapos na yung kanyang dito sa lupa eh. Niya tapos na eh. Mantalang kayo, nabuhay nga, umihinga, pero yung mga trials, nandyan lagi. Pakatatag nga mga kapatid, no? Katulad ng mga patuto kanina. Nice ko pag-usapan natin itong message na God's requirements. Sa John 3:5, tayo lahat ay tumayo muna, basahin natin ang kanyang salita. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Tayo lahat ay umupo na. At puri ng Diyos sa gabi na ito. Message na God's requirements. Dito sa mundong ginagalawan natin mga kapatid, ano mang establishmento na papasukan mo, diba? Company, gusto mong mag-apply, magtrabaho. Hindi basta-basta sasama ka sa isang company, di ba? Gusto kong sumama sa company nyo. Bukas magsisimula na ako, hindi po pwede yun. Kinakailangan dumaan ka sa kanilang requirements. At hindi basta-basta, di ba? Hindi basta-basta makakapasok din. Dadaan ka muna sa mga interviews. Sa interview, mga kapatid, hindi ka pumasa, hindi ka nila bibigyan ng requirements para kumuha ng mga dapat kunin mo. Hindi ka na pakukuhanin ng SSS, hindi ka pa pakukuhanin ng mga bagay-bagay para sa requirements ng company. Pero once na binigyan ka ng requirements, ibig sabihin pasado ka. So, sa spiritual, pag derive natin, sa pag piniprepare ko to kanina, sabi ko, parang nakakalungkot yung mga di na-meet tong requirements na ito. Kasi ito requirements ni Lord eh. Wala ka po pwedeng daanan kundi ito. Kaya pag hindi mo to dinaanan, parang presuming lang na para bang halimbawa na yung company na yan, nagpipresume ka, kasama ako dyan eh. Pero ang totoo hindi. Di ba? Ang totoo hindi, parang illusion lang. Kasama ako dyan sa company na yan. Katunayan nga, ako yung manager. Baka ganun-ganun ka. Sa spiritual, ganyan din. Kapag hindi ka pala binigay niya ng Diyos yung requirements sa'yo, magperpesume ka lang sa paglilingkod mo kasi, di ba? Pero once na binigyan ka ng Diyos ng requirements, di ba? At nakuha mo yon, ibig sabihin, pasok ka. Kaya sabi niya dito, kasi ito yung unang doktrina ni Lord na siya nandito sa lupa. Naniwala ba tayo? Ito yung first doctrine niya na siya nandito sa lupa. Now remember, I believe that Jesus Christ says this to every human being on his first doctrine, except a man be born of the water, that's the word. Washing of the water by the word and of the Spirit, which is the Holy Spirit. The Holy Spirit confirming the word. Kaya nga word in Spirit. He cannot see the kingdom of God. Do you believe that? See, by the water, washing of water, by the word in truth, He is the truth,
water and spirit, the spirit coming with the word to confirm the word, making God live in me. Kaya nga kapag ang salita ay dumating sa iyo, mapalad ka pagka dinala yung salita sa iyo. Ibig sabihin, requirements ng Diyos yan sa iyo. Di ba? Halimbawa, gusto mo pumasok sa magandang company, ibinigay na yung requirements sa iyo. Maglulundag ka na nun kasi kukuha ka na lang ng requirements, ibig sabihin, papasok ka na. Ganyan din dito mga kapatid, ang message. Yung message of the hour, hindi nyo pa namamalay-malay mga kapatid, napakaraming mga tao. Bakit hindi itong message na itong hawak nila? Kaya hindi nga aksidente na napasa kamay mo ito. At tinanggap mo at pinaniwalaan mo. Alam niyo ba mga kapatid na yun ay Diyos ang may gawa nun? Binigyan ka ng requirements. Anong ginawa mo? Nalungkot ka ba? O nagala ka? Di ba? Dapat maramdaman natin yung bagay na yun kasi yun ang time na pinakamalaga sa buhay natin. Papasok ka ngayon sa kanyang kaharian. Kasi yun ang requirements niya sa pagpasok mo sa kanyang kaharian. You cannot enter into the kingdom of God. Pag nandun ka sa kingdom of God, doon mo malalaman na napakarami mga bagay sa kanyang kaharian. Amen. Di ba? Tignan natin ito. Hindi ko na isama kanina, basahin ko na lang, Brad. Idinagdag ko lang kanina. Matthew 16, verse 19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Naniniwala tayo na si Peter ito. And whatsoever thou shalt bind on earth, and shall bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth, shall be loose in heaven. So, ibinigay sa isang tao yung susi. Alam naman, hindi literal na susi yun. Di ba? Binigay kay Peter yung susi ng kaharian. Di ba? Natural, kung bubuksan yung kaharian, siyempre, merong mga, kung baga sa pabrika, meron silang mga tao dyan para tagapagbigay ng requirements. Kaya nga sila yung mga naatasan. Kaya, sundin natin kung ano yung sasalita nila kasi yung requirements ng Diyos. Yun talaga ang dapat daanan ng tao kasi kung hindi yan ang dadaan mo, hindi ka makakapasok sa kanyang kaharian. Ano man ang paglilingkod mo, ano man ang gawin mo, in vain. Di ba? Kaya sabi ng Mark 7:7, in vain they do worship me. Teaching for doctrine the commandments of man. Kaya nga, bakit commandments of man? In the requirements ng Diyos, yung binibigay nila sa tao. Dapat yung requirements ng Diyos ang ibigay sa tao at Diyos ang ibigay nun sa kanila. Kaya nga, ibigay ng kiss kay Peter. Anong sabi ni Peter sa Acts 2:38? Dito pa lang mga kapatid, dito marami nang nalalaglag. Acts 2:38 pa lang ha. Paano kung ibibigay ni requirements sa iyo in Matthew 28:19? At yun ang tamang formula. Yun ang requirements na ibibigay sa iyo, sa formula na yun. Doon pa lang wala ka na, di ba? Kasi hindi dito ibinigay yung susi kay Peter. Kaya nga si Peter ang nangusap sa Acts 2:38 Ano sabi niya? Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remissions of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ito yung requirements na ibinigay. Di ba? Repent. And be baptized. So, ibig sabihin, repent, magsisi. Di ba? Kasi sa kanyang kaharian, doon matatamasa yung mga bagay na spiritual. Yan katulad dito mga kapatid, dito sa house of prayer. Di ba? Marami tayong mga pangangailangan. Kumbaga, nandito tayo sa kanyang kaharian, anuman ang nandyan sa kanyang kaharian, mapapasa atin. Bakit? Kasama ka sa kanyang kaharian eh. Kaya nga spiritual kingdom, kasama tayo niya. Bakit? Dumaan tayo sa kanyang requirements. Mabibigat yung mga salita ni Lord. Sabi niya, sa John 6:54, sabi niya, whosoever eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last days. Nakita niya mga kapatid yung mga salita niya. Itong salitang ito, hindi niya in-explain. Sa katunayan nga dito mga kapatid, dito na nagsimulang magsilayasan yung mga follower niya eh. Di ba? Naglayasan na yung mga follower, iniwan na siya. Naiwan na yung mga disipulo niya. Tumingi siya kay Peter. Kayo ba aalis din? Sabi ni Peter, Panginoon, saan ba kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay.
So, tinest mga kapatid yung kanilang faith. Nagbitaw siya ng isang salita na hindi niya in-explain. Pero dito, in-explain ng prophet. Kung ano ba yung eat my flesh and drink my blood. Sabi niya, except you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. You can see that eating is actually partaking in a spiritual sense. So, ibig sabihin, kapag dumaan ka na sa requirements, malaki ka na makakain ng mga spiritual na bagay. Diba? Magiging spiritual kang tao. Hindi ka na magiging karnal. So, ibig sabihin, mag-iiba yung asal mo, mag-iiba yung pag-uugali mo, mag-iiba yung pakikitungo mo. Kasi iba na yung puso mo eh. Pag iba na yung puso mo, iba na yung mararamdaman mo. Minsan matetes ka eh. Maraming mga separation na naganap. Isang araw, makikita-kita kayo. Di ba? Minsan testing din yun kung anong puso mayroon ka. Kasi kung hatred ang naiwan sa'yo, parang personal yung dating, ganun ba yung mararamdaman mo pag makita mo sila? Ako nga, makita mo sila Pastor Roger de la Cruz, sila Pastor Oscar, mga taga Bulacan, iba doon, matatabil pa nga dila eh, pag mangusap eh. Pero kapag nakita mo na sila na ganyan, parang ikaw mismo, parang namimiss mo rin sila eh. Iba talaga yung karamdaman mo mga kapatid. Sige Brad. Basahin pa natin itong John 15:7. Sa John 15:7, if ye abide in me, in my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Sabi niya, kung kayo'y magsisipanatili sa akin, kaya nga tayo mga kapatid, kahit na gaano kahirap, 30 years, 20 years na naglilingkod, bakit nagagawa pa rin natin manatili sa Kanya? Di ba? Ano sabi niya? Kung manatili sa akin at ang mga salita ko ay magsisipanatili sa inyo, so ibig sabihin, mga salita na kasi nananatili sa atin. Kasi kung di na nanatili sa puso mo yan, wala ka na dito. Di ba? Ano sabi niya? At hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kaya nga minsan parang wala ka na rin wala ka nang, hindi ka na nahihiyang humingi. Bakit? Anak ka niya eh. Di ba? Hindi ka na mangingiming maniwala sa kanya. Bakit? Close na kayo eh. Pero kung hindi ka pa kasama sa kumpanya, parang yung mga benepisyo, hindi ka pa entitled sa mga benepisyo. Di ba? Pero kung ikaw ay tagarong ka na, belong ka na sa kingdom of God, lahat ng mga benepisyo na nandyan, makukuha natin. Di ba? Kung may pananampalataya tayo sa mga bagay na yan. Nandyan na yan, talagang iyo naman yan eh. Baka lang nahiya lang tayong kunin. I'm sure the Holy Spirit is here now. Ganyan din dito. Ang Holy Spirit ay nandito ngayon. I'm sure of it. I know that what we ask, we will receive it. Kaya nga, gabing ito, di ba? Prayer meeting, may mga panalangin tayo. Maniwala tayo matatanggap natin yan. Ano man yan. It might not come just right now, but it's got to come. God's promise is true. We ask Him for anything, we don't doubt. We believe that what we ask for, we get. Because we met God's requirements, given our life to Him. Kaya ngayon na-meet natin ang requirements niya, ang nire-required niya, ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Di ba? Yun ang hinihingi ng requirements. Ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Surrender our will. Di ba? Yung will natin, isurrender din natin ating will.
our will to Him, our lives, our soul, all that we are, we have our heart condemned as not. We can have what we ask for. Di ba? Yan ang tunay na pagsamba sa Kanya. Di ba? Kaya nga, naalala ko yung salitang yung, doon na worldly siya na kanta, pinatungkol sa babaeng yung salitang sinasamba kita. Sabi niya, higit sa iyong akala, iniibig lang kita. Paggalang ko sa iyo, sabi niya, higit sa buhay kong taglay. Wala na yatang papantay, sabi niya. Ang buhay ko'y ibibigay ko pa. Ganun pala pagsasamba ka sa Kanya, dapat pala ganun. Di ba? Hindi lang pala, higit sa iyong akala, iniibig lang kita. Paggalang ko sa iyo, higit sa buhay kong taglay. Ito yung dire-required eh. To see the power of miracles, they had to believe. They also had to believe and obey the prophet's word. To see the miracles of God, now remember, before that they could see the miracles, they had to obey what the prophet said. Di ba? Word dati ni Barbanam yun, kaya nga nung naniwala sila sa salita niya, miracle, na-express ang miracle sa kanilang kalagitnaan. Ngayon, dahil prophet means preacher, mga mangaral, once na inuttered ulit ito, anong sabi? Miracles will follow. Miracles will follow. If you realize that you're a son of and daughters of God, yun kasi yun mga kapatid eh. Nung ibinigay sa atin ng requirements, unang ipaunawa sa atin, ikaw ay ano? Anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. In the deposit made in Calvary, in you got a checkbook in your hand, kasi anak ka eh, di ba? Kaya kung may anak ka at alam mo naman yung ama mo ay mayaman, maraming pera sa bangko, di ba? Kapag ikaw ba'y binigyan niya ng cheque, na pirmado niya, may hiya ka bang i-claim yon sa bangko? Parang ganyan din dito mga kapatid. Nasa kanya ang lahat eh. Nasa Panginoon lahat. Nandyan yung salita niya, pirmado niya. Tipo ng cheque yan. At ibinigay niya sa'yo. Nahiya ka bang i-claim yan? Diba? Nahiya ka bang ang kinin na iyo yan? Yun ang sinasabi niya, ang kinin natin yan. Kasi anak tayo eh. Anak tayo. God's promise to take care of it, it's in the bank. It was deposited at Calvary. So lahat ng kailangan natin mga kapatid, nakadeposit daw sa Calvary. Kaya kung kailangan mo ng kagalingan, tumingin ka sa Calvary. Di ba? Kasi yun ang sinabi niya eh, sa pamagitan ng aking mga latay, kayo ay nagsigaling. Our salvation, nandun din sa Calvary. I-claim mo yung salvation mo sa Calvary. The baptism of the Holy Spirit, your worries, yung makagalubihan na natin. Di ba? Ba't natin idulog doon? Di ba? Binayaran niya na lahat yan eh. Para mawala yung mga worries natin, in things gone. In every one of you can't be carefully made well. Because your redemption is already redeemed before God in His setting at the right hand of God to make intercessions upon your confession. Diba? Nandun na siya eh. Diba? Namamagitan, nandun ang kanyang dugo. Para makarating sa Diyos yan, yung mga prayer natin, makakarating kasi nandyan na yung alay niya, yung kanyang blood, nasa Calvary. Alright, to be born of the Spirit, now, to be born of the flesh,
wisdom of the word. The wisdom will obey it pleasantly teacher. Kapag kayo sinilang ka dito sa mundo, natural magkakaroon ka ng wisdom na makamundo. Di ba? At magkakaroon ka rin ng makalamang guro. Diyan ka matututo ng mga bagay na nandito sa mundo. Pero kapag ipinilang ka raw sa kaharian ng Diyos, to be born of the Spirit is to believe and obey the teaching of the Bible. Kaya nga, yung Word of God, yun ang turo ng Diyos. Kaya nga, yung will niya, yun ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos, ang kanyang kalooban. Di ba? Anong nire-require niya? Believe and obey. Hindi lang basta believe, kinakailangan daw sundin the teaching of the Bible by the Holy Ghost. And a man that's born of the Spirit will obey God's word regardless of what any tradition tell him. It's just it. You are reborn. That's the reason, you see, to belong to an organization, put all your hope in that. Ito, yung ebidensya, kumbaga, nag-apply ka, tinanggap ka sa trabahong kumpanyang malaking company, pag ibinalita mo, kalimitan, imposible naman nakapasok ka dun sa company na yan. Di ba? Asan ang ebidensya mo? Isa, nakagahanap sila ng ebidensya na nakapasok ka dun sa company. The evidence of a spirit-filled Christian believer is not to produce the truth. Baka mamaya yung ano mo baka gawa-gawa mo lang. 'Di ba? Ganyan din dito. Ako'y baptize ng banal na espiritu. 'Di ba? Baka mamaya yung salitang ginagamit mo ikaw lang nag-produce. Dapat patunayan mo na ikaw ay baptize ng Holy Spirit. Ipapakita mo yung requirements. 'Di ba? Ipapakita mo na ikaw ay nakapasok sa company, natural, binigyan ka ng malamang uniforme, ID, ganyan yan. Pagdating naman dito, kinakailangan yung Word of God, tangan mo. Di ba? Anak ka ba ng Diyos? Oo naman. Bakit? Nagrepent ako, nagpabaptize ako, di ba? Ngayon, ang espiritu niya ay nasa akin. Anong patunay mo? Kaya nga, ang katunayan sometimes, na matindi paniniwala nila sa'yo, na may banal na espiritu ka, sometimes sa family mo mauna, itry mo na talagang nasa iyo nga banal na espiritu. Susubukan yan Kasakit yung anak mo. Sige nga, talagang belong ka sa kingdom of God. Kung nahiya kang ipag-pray yan, hindi mo trinay. Kung talagang ikaw ba'y tunay na may banal na espiritu. Kasi yun ang may word ka na 'Di ba? Kinakailangan mayroong ebidensya na patunay ikaw ay totoong Kristiyano. Nung pinatungan mo na wala kang pag-aalinlangan yung anak mo, at yan ay gumaling, purihin ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pagsisisi mo, tinanggap niya. Kasi, bakit niya tinanggap? Pinatunayan niya, nang dinulog mong pananalangin sa kanya, binigyan ka na niya ng sign. Nakita mo na yung sign na yon, tinanggap niya yung paghingi mo ng tawad sa kanya. Bakit? Binigyan ka niya ng ebidensya. Binigyan ka ng ebidensya. Kaya hindi lang yan, darating ang araw, pag nabalita nila, ikaw ay Christian, mararamdaman nila yan na talagang ikaw ay sincere. Darating ang araw, hindi lang yung mga anak mo yung magdidesire ng prayer mo. Isang araw, mga kapitbahay mo na, matindi na yon, mga kapatid, matindi na yon. Diba? Yun ang ibig sabihin, mga kapatid, not to produce the truth, the word, the truth, but to receive the truth
Pag tinanggap mo yung salita, and to believe and obey it, walang dahilan yan para hindi ka niya pakinggan. Sinunod mo lahat yung requirements niya eh. Obligado ang Diyos na yung promise niya, bibigay din niya sa'yo. Those eternal thoughts now manifest in the flesh are the sons of God. So, ibig sabihin, lahat ng mga nasa kaisipan niya before, dati nasa isip ka lang niya eh. Pero ngayon, nag-manifest sa flesh. Bakit? Predestinado ka. Even as we are so called, we did not become seed by the revert. So, ibig sabihin, nung ibinigay niya requirements sa'yo, nagulat ka dahil hindi na basta pala pumasok ka, isang araw pala yung company na yun, pag-aari mo na rin pala. Diba? We were seed and therefore we're reborn, for only the elect can be reborn. Ayun yun eh, kaya nga hindi nga ito sapilitan, hindi parang napakahirap gawin na maborn again ka. Bakit? To begin with, ikaw ay binhi. Diba? Dati ka natagaron eh. Ibig sabihin, nagkaroon ka lang ng spiritual amnesia. Ang binibigay lang na salita sa'yo, sasabihin niya sa'yo, anak ka eh. Hindi ka naman taga-mundo, anak ka talaga eh. Di ba? The reason Eve was deceived, she never kept the full word of God. Satan coded it to her, but he never told her all the truth. Kaya mahirap din yung kaya nga si Eve ay na-deceive, kaya sa age na ito, maraming nadideceive. Kasi hindi nila binibigay yung buong requirement sa tao. Di ba? Ang requirements ay full word. Katulad to ng panahon ni Christ, hindi partial word. Kasi kung ikukot ka lang ng partial word, deceive ang labas mo. Never told her all the truth. Neither does his denomination see, but she stayed long enough to get part of the word and didn't take all the word. Bakit may full word at mayroong part of the word? Mayroong kasing panahon na kahit part of the word, yung na-receive mo, requirements na sa kanilang time yun. Di ba? Pero dito sa time natin, hindi na yun po pwede. Hindi na po pwedeng yun ang requirements ngayon. Kapag yun ay bigay na requirements sa'yo, hindi na po pwede yun. Kapag yun ay yun ang tinanggap mo, magpipresume ka lang na nasa karyan ka niya, pero ang totoo, wala ka dun. Wala kang matatanggap na benepisyo. Kaya nga makikita mo sometimes yung mga dapat na kailangan natin sa ating buhay spiritual, hindi nare-receive. Pero bakit mga asinsado sila? Ba't mayayaman sila? Kaya nga kalimitan mga kapatid, hindi na nila kailangan ng divine healing. Alam niyo kung bakit? Mapipera sila eh. Alam niyo mga kapatid, kanino ito nabibenepisyohan, yung mga ganong ng Diyos sa atin? Sa mga taong mahihirap. Anong sabi ni Barbanam? Majority of Christian is in poor side. Is in the poor side. Majority. Di ba? Bakit ganon? Di ba anak tayo ng Diyos? Bakit tayo pa yung nandun sa poor side? Marala mo dati si David, no? Lahat ng madaanan nila makarin, magaganda. Kasi nag-ano rin si David eh. Panginoon, bakit sila masasagana? Di ba? Bakit kami? Kinumport siya, sabi niya. Among tignan niyo mga kalagayan nila, ang tignan mo yung wakas nila. Sometimes ganyan ang mundo, di ba? Para bang tayo na separated sa mundo, ba't na ang sasaya nila, di ba? Kumakain sila, mayat maya, sige. Imbis na makaramdam ka ng masasabi nating inggit, bakit ganun sila? Huwag tayong maggaganon na baka Panginoon. Grabe naman, bakit kami pa yung huwag ganon, ang tignan mo. Naalala niyo ba yung panahon na yung bibitayin?
Halimbawa, bukas ang bitay niya. Itong araw na ito, ibibigay na sa kanya lahat ng gusto niya eh. Sige, lahat ng hingin mo, sige. Sa araw na to, kainin mo na. Kasi bukas, kamatayan niya na. Ganyan din eh. Hindi halimbawa lang to, pero parang ganun, di ba? Tingnan mo naman yung mga wakas nila. Alam niyo ba mga kapatid, yung mga masasayang mga tao, magagalak sila sa kanilang sasakyan. Si Barb, anong sabi ni Barbanam? Nung kanyang ikinonvert yon, pagdating pala mga kapatid doon sa ilalim, na doon sila bilong, hikbi pala yon. Yung pagtawa nila nakikita mo, iyak pala yun. Yung sa atin na may lungkot natin, pagdating doon galak, bakit kabaliktaran? Tayo yung parang dito, di ba? Parang akala mo, ang lulungkot na ba ng mga buhay niyan? Wala kang man lang makita sa kanilang kasayahan, ganito, ganyan. Pag ikinonvert mo pala sa ano yan, kagalakan pala yan, kabaliktaran naman sa kanila. Yung kagalakan nila, paghibik. Ayon kay Barbanam. That's the reason they continued on in the baptism in Father, Son, and Holy Ghost. All these other things because they were reformers and not prophets. May panahon kasi mga kapatid na kahit ganito yung tangan nila, requirement sa kanila yan. Kina Luther, alam niyo ba yung baptism ni Luther? Matthew 28:19. Yan ang requirement sa kanila eh. Pero hindi yan tinignan sa kanila. Bakit? Hindi sila prophets. Ano sila? Reformers. Kaya ngayon ang sinasabi. Pero pag dinala mo ngayon yan, ito requirements, Brad. Sumama sa ito requirements. Anong ano yan para makasama ako dyan? Ito requirements. Anong bautismo nyo? Pag Matthew 28:19, delikado ka. Pero mayroong panahon na required yan. Pero ngayon, hindi na po pwede. Hindi na yan ang requirements. Because they were reformers and not prophets, but yet they were great men of God, and saw the needs of the day that they lived in. And God anointed them, and they sent out there and tore those things to pieces. But the full word of God never comes to them, because they was not prophets, they were reformers. Sa atin itong full word of God, dumating sa atin, hindi sa kanila. Kaya required pa sa kanila yon, pero pagdating sa atin, full word ang nire-required sa atin. Diba? Obedience to the full word of God entitled us to the token. Diba? Yan ang nire-required sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, kung napil natin na anak tayo, sons and daughters of God, ibig sabihin, lahat na nandyan sa kingdom, pwede nating i-claim. Kaya dito sa salita niya, sa mga salita niya, pag binabasa natin, i-claim natin. Kaya lang minsan, humahantong tayo sa the spirit is willing, but the flesh is weak. Kalimitan pagka, yung mararamdaman mo na, yung nagtatandaan na tayo, yung espiritu mo malakas eh. Pero kapag nag-iisa ka na, marami kang nararamdaman, di ba? Parang doon ka, pero hindi, dapat tayo manangan pa rin sa kanyang salita. Di ba? I-claim natin lahat. Kaya nga, mga kapatid, nung na-witness ko talaga yung mga kapatid dun sa Lamay, talaga ba't ganito naramdaman ko? Lalo na may nagbiro na pastor pa eh. Sabi niya, Sister Lucy, asawa ng isang pastor, si Pastor Yap. Ito na, sumunod na. Inisa-isa na kami. Kasi ilan na yung nawawala eh. Yung iba naman matatanda na. Tayo, ako nga akala mo, bata ka pa. Ako magsi-60 na rin ako eh. Si Brother Dan, 65 Brad, no? Kumbaga, yung dating lakas mo, kaya minsan parang di ba? Kasi alam niya yung mga mabuting ama ng tahanan, gusto niya mapanatili yung kanilang tikas sa tahanan, gusto nilang gawin, ang lahat ng gusto nilang gawin sa kanilang tahanan, gusto mo ikaw pa rin maging padre de pamilya hanggang dulo, pero sometimes pag medyo may edad ka na, Panginoon, pag di ko na makaya, paano na kaya? Ayaw mo naman na ikaw ay maratay pa kung ano-ano. Alam mo yung word na bibitawan mo? Sana Lord, bago mantong yun
Kunin mo na lang ako. Ganun yun di ba? Pagka mararamdaman mo, kapag nagkakaedad ka, marami ka na nararamdaman. Nasa ano na nasa dulo ka na ng ano, kumbaga nasa twilight ano. Ganun yun mga kapatid, pero yung pangako niya ay pangako. Naniniwala tayo na pag umantong ka sa ganyang panahon, sabi niya, ano sabi niya? Yung kamatayan ng tao ay ano? Tagumpay. Yun ang crown day ng isang naglilingkod. Di ba? Yun ang coronation day. Kaya nga, dapat nga hindi ang kinatatakutan, kundi kinasasabikan. Di ba? Yung pag-edad ng tao, kinasasabikan yan. Di ba? Katulad din ni Barbanam. Nung naranasan niya yan, buhay pa siya, naranasan niya, ayaw niya nang bumaba sa lupa eh. Pero ipinakita niya sa atin, ano ang nandun beyond the curtain of time. Di ba? Yun. No one can enter without its requirements. Walang makakarating doon, mga kapatid, hindi ka dadaan sa kanyang requirements. Yun ang nire-require niya. Kaya dito sa ating kalagitnaan, requirements yan, obligado rin tayong daanan lahat ito. Kung dinaanan namin ito, dinaanan niya, dadaanan natin lahat ito. Kasi yan ang requirements ng Diyos na i-require niya dito sa ating kalagitnaan. God bless us all. Puri ng Panginoon sa gabi na ito. Bernats? Lahat po tayo, dadaanan talaga natin yan. So sa mga katuwid, tama ang lahat ng mensahe. Wala tayong gagawin kundi buong pagpapasakop sa salita. Yun talaga ang ipamumuhay bilang isang Kristiyano. Masaya, nakakagalak. Alam mo, pag nakakarinig ako ng mga salitang ganyan, tapos mga payo, kumbaga sa ano, unti-unti kang tinatabas. Kinakailangan mawala talaga lahat yan. Kasi walang silbi yung pagiging Kristiyano natin kung mananatili tayo sa isang malabong bagay. So tayo po tapos na. At ang atin mga kapatiran magkikinig muli ng pangalawa. Si Brother Nato naman. Close natin. Tunay na napakaganda na mensahe. Wala nga talagang supposed to be ang mga requirements na to ay hindi na natin na kumbaga ibubuhay na lang natin. Ang unang requirements kailangan natin mag-church para marinig natin yung mga requirements na yun. Kasi hanggat hindi natin marinig yan, wala namang ibang requirements kundi ang salita ng Panginoon. Walang ibang requirements kundi ang salita ng Panginoon na marinig natin. Kaya kailangan nandun tayo lagi sa pagtitipon. Amen? Kaya nga lagi niya sinasabi, forsaking not the assembly. Dahil doon lang natin matagpuan sa assembly ang mga requirements na yan. Walang iba. Yun lang ang tanging paraan na tayo ma-born again. Amen? Tama ba yun, Brad? Yun ang requirements. You must be born again. Meron lang akong basahin isang, kaya nga, bakit kailangan tayo ma-born again? Sabi kasi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya talagang requirements, mga kapatid. Now, sabi dito sa message ng propeta, we teach, sabi ng propeta, we believe you must be born again. Diba? You see what I'm getting at? If you believe it, na tayo ma-born again, then let's live like it. Mamuhay tayo ng katulad nito. Kasi kung tayo'y di umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon, dahil sa una nating kapanganakan, kailangan makita sa atin yung pangalawang kapanganakan, amen, upang masabi na tayo niya ipinanganak na muli. Amen? Kaya nga sabi niya, when you are reborn, isang term lang naman yun ng born again.
reborn. You don't get a new spirit. Kasi to begin with, may espiritu na tayo, tama. Noong unang kapanganakan natin, mayroon ng espiritu ang tao. Sabi niya, you don't get a new spirit, you get a new nature of that spirit. Doon natin masasabi na ang taong yan, sa iba na ito hindi na ito yung dati Bakit? Kasi nakarinig siya ng mga requirements. Ang requirements, sa totoo lang sa panahon natin ngayon, sabi nga ni Brother Jerry, mayroon requirements sa panahon ni Luther na justification. Tayo din, dumaan din tayo ng justification. Tama? Ang justification nila, dahil sa time nila Luther, ang mga tao that time ay mga hintil. Alam natin ang hintil ay walang Diyos. Tama? Walang Diyos sila. Kundi ang kanilang sumamba sila kung sa ano-ano mga bagay. Pero nung dinala sa kanilang mensahe na may Diyos, tinawag yun na justification, na niniwala sila na may Diyos. Yun lang yung bahagi. Yun yung bahagi kasi ito yung kapunuan natin Kaya nga sabi ni Brother Jerry, kahit nga sila bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, ligtas sila kasi yun ang bautismo ni Luther Di po ba? Dahil ang ni-require lang sa kanila, ang requirement lang para sa kanila ay justification. Iwanan nilang paniniwala sa mga ribulto kung saan araw, kabayo o anuman, at dalhin ang kanilang paniniwala sa Diyos, na may Diyos. Di ay ligtas. Requirements yun. Kaya nga, pagdating sa panahon natin, may panahon pa sa panahon ni Wesley, another requirements, na kailangan hindi ka lang maniniwala na may isang Diyos, kundi ang buhay mo ay maging malinis. Amen? Requirements yun sa panahon ni Wesley. Dala rin ba natin yan sa panahon ngayon? Yes, dala rin natin. Kaya nga, mayroon tayong fullness. Sa panahon natin na yun ang requirements natin dahil kung sa time na ito, masumpungan lang tayo naniniwala sa Diyos. Ngunit wala tayong kalinisan. Nasumpungan lang tayo sa sanctification. Maayos ang buhay. Pero wala pa rin yung pangatlong requirements. Hindi tayo masumpungan sa requirements na you must be born again. Tama. So kailangan ang requirements talaga sa panahon natin ay message of the hour. Paano natin ito ma-meet? Magbasa tayo ng mensahe, makinig tayo ng mensahe, dumali tayo sa pagtitipon. 'Di ba? Yun naman doon lang naman natin ma-meet yun At unang-una, kailangan siya yung ating pinaka-priority sa buhay. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Siguro tayo tumayo, mga kapatid. Amen. Tayo na manalangin, mag-close sa panalangin. Mayroon po ba mga prayer requests? Unspoken. Brad? Puntang? Bicol. Sister Kim. Brother Michael? Ginaw. Restore. At mga alam ng Diyos ang ating mga pangailangan. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa ating mahal na propeta, kung ikaw ay manalangin na sincero, Marinig mo ang iyong Lord. Tunay. Lord. ito natin sa Panginoon sa mga oras na ito. Ang ating mga kaibigan. Hallelujah. Naniniwala tayo na rito siya. Hallelujah. 2-3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan ay narito siya. At naniwala ko na ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Paniniwalaan natin, Panginoon. Hallelujah. Diyos na buhay, we believe, Lord, narito kayo ngayon sa aming kalagitnaan. Dahil naniniwala kami, Father God, na walang lihim na hindi mo nalalaman. Lahat ng aming mga pangailangan, we believe, Lord, ito'y hayag
nahayag sa iyong presensya, Panginoon. Tunay lamang ay hinihingi mo sa aming padigan ay ang pagtitiwala at isuko sa iyong harapan, Panginoon. Dahil walang iba pong makakagawa nito maliban ikaw na aming Diyos na buhay. Tunay, Lord, alam mo ang kahilingan ng aming kapatid na Gamaliel, si Sister Kim, Panginoon. Tutungo na Bicol kasama ninyong mga mahal sa buhay, Panginoon. Hallelujah. Tunay na ikaw ang may hawak, Lord, ng kaayusan sa anumang bagay, Panginoon. Kaya sa kanilang pag-alis bukas, Panginoon, ang iyong buong proteksyon, pag-iingat, Hallelujah. Hallelujah. ay pagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, ipakita mo sa kanyang mga mahal sa buhay. God. Na tunay na ikaw ay buhay na Diyos. Na Hallelujah. pinagbilingguran ni Sister Kim, Panginoon. Yes, Lord. Kaya kung pag-iingat, proteksyon, anumang balatid sa daan, Lord, ng kanilang biyahe, ay ipawi mo, Panginoon. Awit. Yes, Lord. At dahil mo sila, Panginoon, sa kanilang patutunguhan sa Bicol na safe and sound, Father. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Mike. Yes, now sa Panginoon. Sa kanyang karamdaman, Panginoon, na nilalamig siya. Lord, dalangin namin sa iyo, Ama. Sinabi mo ano bang aming hilingin sa inyong pangalan, Lord God, ay pagkaloob mo. Yes. Sa oras na ito, Lord God, ibalik mo na normal Hallelujah. ang kanyang physical na pangatawan. Grant it, Lord. Paalisin niyo, Panginoon, sa kanyang katawan. Yes, Lord. Ang karamdaman niya, walang upuan ang karamdaman niya. Sa iyong templo na walang iba kundi sa natin may Fresnosa. Tunay na Diyos, ang lahat na ito ay tagubilin namin sa inyong lahat. Pinagaling mo na, Panginoon. At si Sister Kim, iningatan mo na. Hallelujah. Ganon din, Father God, ikaw po nakakalam sa mga unspoken prayer, Father God. Minsan pa, Panginoon, iunat mo yung mga pangailangan kami Yes, sa bawat Lord. isa sa Jesus' amin. name. Mga pangailangan namin, Lord God, hallelujah, kayo po ang mag-provide, Panginoon. Kayo po ang gumawa ng kapamaraanan upang matugon, Panginoon, ang kasagutan sa aming mga pangailangan. Pangailangan ng financial, Lord, hallelujah. Tulungan niyo po kami, kayo po ang gumawa ng mga kapamaraanan, Panginoon, hallelujah. Maging ang aming pisikal na pangatawan patuloy ay pagkaloob mo ang normalidad nito, Panginoon. Sa bawat isa sa amin, bawat mananampalataya mo, Panginoon. Hallelujah. Ibigay mo, Panginoon, ang kalakasan. At higit sa lahat, Ama, ang aming dalangin sa iyo ay ang aming maturity bilang mga Kristiyano, Panginoon. Hallelujah. Saan man kami dako, Lord God, naway masumpungan mo kami, Panginoon, nakaakibat ng iyong mga salita, Lord God. Naway ang bawat hakbang namin, isipin namin, bagay maging priority namin, ay ito'y nakaangkop sa inyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Padre, kaya ang lahat po ng ito, Ama, ay aming dalangin din sa darating na Sunday, Padre, kaya dalhin niyo po kami lahat dito, Panginoon, upang papurihan ka, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakila, Ama, kahilingan, ito po yung aming samot dalangin sa iyo, Padre God, in the name of our Lord Jesus Christ, and we pray. Amen.